Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote at mga skriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito, humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating na ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa sa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang mang-ari ay nagpapunta ulit ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Isa-isa na lang ang natira na maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga samay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasan na ibibigay niya sa iba. Hindi pa ba niyo nabasa ang nasa saad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila sila inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay isang larawan ng tinatawag nating ubasan at ang nagmamay-ari walang iba kundi ang Ama. At ngayon, ang mga pinatay ay ang mga tinatawag nating mga propeta na nagpahayag ng mabuting balita. At sa kahuli-hulihan, ang bugtong na anak ng may-ari ng ubasan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinignan po natin ang talinghaga pong ito po ay ang pagkakatiwala ng Diyos sa mga bagay-bagay na mayroon tayo. Biniyayaan po tayo ng Diyos, pinagkalooban ng maraming bagay, at ito po ay ngayon ay nasa sa atin. Ngunit
kailangan po nating i-situate kung ano ang ating pong kalagayan. Ibig pong sabihin, pinagkatiwalaan po tayo at ang tiwala sa mga bagay na tinanggap natin ang nangangahulugan, hindi po ito atin. Therefore, anumang bagay ang mayroon ka, maging kayamanan, talento, oras, o kahit na ang ating sariling buhay, ay hindi po natin pagmamayari, kundi ito ay pagmamayari ng ating pong Ama sa langit. Kung ito po mismo ang ating pong pag-unawa sa tinatawag na bagay na mayroon tayo, therefore, marapat lamang po talagang kilalanin natin walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya naman, ito po yung tinatawag na stewardship. Ito po yung tinatawag na ikaw ay katiwala ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos at ang kanyang pinagkatiwala ay hindi mo dapat angkinin. Kapag inangkin mo na po na ito ay sa iyo, aba, ibig pong sabihin, gagawin mo lahat para sa iyong kapakanan. Pero ang binibigyan po ng pansin dito, since ito po ay hindi atin, marapat po lamang una, magpasalamat tayo dahil tayo'y pinagkatiwalaan. Ikalawa, dapat po tayong maging generous sa kung anuman ang binibigay ng Diyos sa atin at ito po ay ibabahagi natin sa iba. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po, ang mismong owner ng ubasampung ito, ay hindi po humihingi ng labis-labis. Ang hinihingi niya lamang po ay kung ano ang kaparte niya, what is due to Him. Ibig pong sabihin, kung tayo po ay kikilala sa kabutihan ng Diyos, ibabalik natin sa Kanya kung ano ang nararapat sa Kanya. Parang sa atin po, lahat po tayo nagdadasal na hari nawa, ipagkaloob ng Diyos sa atin ang mga panalangin natin. Pero minsan, nung ibinigay na ng Diyos sa atin ang kasagutan at ang hinihingi natin, hindi man lang tayo makapagbahagi sa iba. At lalong hindi naman natin maibalik kung ano ang nararapat para sa Diyos. Kapag tinignan po natin, mga kapatid, halimbawa lamang po, pag tinignan at kinilala po natin, walang karapatan ang taong maramot sa ubasan ng Diyos. Kung ikaw po ay nagkikimkim, kung ikaw po ay nag-aangkin lamang para sa iyo, aba, wala kang karapatan sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Marapat lamang po na ang ating pagkilala ay nagpapasalamat tayo, oh, let's have the gratefulness, yung pong ating pasasalamat sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya naman, kapag marunong ka pong magpasalamat, alam mo po mga kapatid, ang dali-dali mong magbigay. Kapag kinikilala mo na ito ay hindi sa iyo at biniyaya ka ng Diyos, ang pagdukot mo maginhawa. Pero kapag ang iniisip mo, ito ay akin lamang, hindi pa sapat sa akin, anak ko, ang hirap magbigay dahil magkukulang. Sa diwa po ng ating pong ebanghelyo sa araw pong ito, lagi po nating iisipin ang mga bagay na ito. Una, ang lahat ng mayroon ako ay kaloob ng Diyos sa akin. Ikalawa, kung ito ay kaloob ng Diyos sa akin, dapat akong magpasalamat. Ikatlo, ang test ng ating pong pusong mapagpasalamat ay ang ating kakayanang maghandog sa Diyos at magbalik ng kung ano ang para sa Kanya at tulungan ang ating kapwa. Mga kapatid, halina sa diwa ng spiritualidad, ng buhay katiwala.
Pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng biyaya sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen.